Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa totoo lang, nitong mga nakalipas na araw, sobrang naging loaded ang schedule ko. Though thankful naman ako sa Lord kasi sa paglilingkod naman yon na ilaan. Nakasabay nga lang na ito medyo paos at masakit ang lalamunan. Tapos noong nakaraang Sunday, may tinatapos ako na trabaho dito sa bahay. Then napansin ko, may files pala akong kailangan na naiwan ko sa office. Kaya pumunta ako doon para kuhanin. Pagdating ko, since it's Sunday, syempre mag-isa lang ako. Kaya kinuha ko yung pagkakataon na yon kahit sandaling oras na makapag-focus sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Then habang nagbabasa ako sa aklat ng Exodus, I was captivated in several passages. But for now, bigyan muna natin ng pansin or ng emphasis yung chapter 24 verses 12, 15 hanggang 16. Ito yung tagpo kung saan inutusan ng Diyos na magpunta si Moses sa tuktok ng Mount Sinai upang ibigay sa kanya yung instructions tungkol sa Ark of the Covenant, sa tabernacle, at sa kasuotan ng high priest. Napansin nyo ba? It is always God who takes the initiative na makipag-commune sa atin, not the other way around. Diba? Ang galing. Ang Lord ang palaging gumagawa ng unang hakbang para tayo ay katagpuin. So, before we continue, basahin muna natin sandali yung mga talata. Sabi sa verse 12, And the Lord said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there, and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written, that thou mayest teach them. Verse 15, And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount. Verse 16, And the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. Imagine, umakyat pa si Moses sa bundok para makipagtagpo sa Diyos. Yung quiet time niya, masasabi natin na talagang quality. Sinat daw niya lahat ng pwedeng maging distraction. Samantalang tayo, hindi naman na natin kailangang umakyat sa bundok. Papasok na lang tayo sa kwarto o kaya dito na mismo sa pwesto natin. Pwede tayong makipag-usap sa Diyos, makapagbasa ng kanyang salita, pero nakasanayan na nating ipagpaliban yon. So, habang nasa summit ng Mount Sinai si Moses, nandoon din ang presensya ng Diyos sa mga ulap. Alam niya na kakatagpuin siya ng Panginoon, pero hindi niya alam kung kailan. Ganyan din minsan sa ating mga devotion. We know na andyan lang ang presensya ng Panginoon, pero we cannot get instantly the answer na inaantay natin. And then on the 7th day, makalipas ang ilang araw na paghihintay, tinawag ng Diyos si Moises at doon ipinahayag sa kanya yung detailed instruction. Yung devotion kasi, hindi lamang tungkol sa mga bagong bagay na matututunan natin mula sa Panginoon. It also shapes our character. Tinuturuan din tayong magtiis at maghintay sa Panginoon. Pero ngayon, napansin ko, gusto na natin lahat ng mga bagay mabilisan, makuha natin ang gusto natin in an instant. Marami tayong information, pero wala na yung character. Lalo na ngayon, even yung salita ng Diyos, mababasa at madidinig na natin kabi-kabila. Even in social media, it is a blessing, but at the same time, nagiging problema din. We are fed more than what we can really digest. And also, without discernment, marami yung pwedeng maligaw sa atin kasi hindi naman lahat yon totoo. Mas marami yung nahahaluan ng pandaraya na hindi agad napapansin kasi maganda yung presentation at very convincing. Kung kulang ating kaalaman sa salita ng Diyos at tamang relasyon sa Panginoon, wala na. Madadaya na tayo. Nagtatanong at naghihintay tayo sa banal na spirito kasi siya naman talaga ang
ipinadala bilang tagapagturo natin. Pero ngayon, sa halip na sa Holy Spirit tayo tumakbo, manalangin at magbasa ng salita ng Diyos, sa internet at sa AI na tayo lumalapit. Yes, they are tools, but remember, they are not replacement ng banal na spiritu. Wala namang masama sa paggamit ng technology na meron tayo ngayon. Magbasa ng mga Christian articles sa social media, manood ng mga video na kagaya nito. Sa katunayan, yung mga AI-generated articles, ang gaganda talaga. Oo ka na lang. Remember, AI is artificial intelligence. Matalino talaga yan. Kaya nga intelligence eh. Kasi yung information niya ay collected sa maraming mga inputs or sources. Pero kapag doon lamang tayo naging dependent at hindi na natin nahahawakan ng Biblia, yun yung nagiging problema. Kahit nga itong video na ginagawa ko, kung dadating ang time na dito ka na lang aasa at magiging replacement sa personal na oras mo para sa Panginoon, forget this. Technology can inform us, but only the Holy Spirit can teach us in all truth. Seek His face personally and intentionally. Alam niyo si King Solomon, yung anak ni King David, kilala siya bilang the wisest man who ever lived, di ba? Hiniling niya ang karunungan mula sa Diyos. May masama ba doon? Wala. Alam natin yung storya nito. Pero sa kabila ng lahat ng wisdom na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, namuhay pa din siya sa pagsuway na nauwi sa idolatry. Pero yung kanyang ama na si King David, ang hiningi niya sa Diyos, iba. He prayed, "Restore to me the joy of my salvation." Ang pagmamahal niya sa Diyos ay totoo at higit sa anumang bagay. Nakilala siya bilang a man after God's own heart. Wisdom is important, but devotion is essential. Shalom.